Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Attorney, kamustahin lang natin, Attorney, dahil ano pong masasabi nyo bilang political analyst dito sa sinabi ni Vice President na nais niya ng bloodbath sa impeachment trial. At para sa kaalaman ng ilan, Attorney, ano po ba itong bloodbath na tinatawag? Oliver, magandang tanong, ano? Pero siguro we should look at this like a figure of speech lang, no? Coming from Vice President Sara, parang hyperbole lang ito. Alam mo naman, mahilig sila ng ama niya sa ganyang klaseng mga pananalita, no? Yung exaggeration, no? Pero reading between the lines, Oliver, reading between the lines, tila ang pinapahiwatig nito ay handa yung kanyang panig na gamitin itong impeachment trial bilang isang political theater. No? Nakikita natin na yung mga abogado niya, pati na rin siya, no? Hindi sila mag-aatubili na gamitin itong pagkakataon na to sa Senado na maghalo ng mga issue ng politika, issue ng pag-aaway nila ng Marcos dynasty. So this is going to be a political theater, no? Very partisan ang lalabas dito. Maraming mga maanghang na salitang mabibitawan dito. Yan siguro yung ibig sabihin na bloodbath. Yes po, Attorney. Attorney, dito sa nalalapit talagang impeachment trial ng ating Vice Presidente, talagang kasado na ito at syempre yung ilan pa, no, na meron ding pumasok na mga 28th Congress na mga Senado. Ano din po yung mga nakikita natin dito magiging flow ng impeachment trial dahil sa pagpasok ng mga bagong senador, Attorney? Well, gaya ng sinabi mo, hindi na to pwedeng hindi matuloy. No? Nakahanda na lahat. Meron silang mga bagong robes, no? Yung mga senator judges. So, I suppose yung procedure, yung process ay aandar na sa July 30, if I'm not mistaken. Now, as to kung ano ang magiging behavior ng mga baguhan, well, I think it's safe to say na yung mga ang pwede natin maasahan dito is yung mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, and sa palagay ko meron siyang siyam na pwedeng sabihin na susuporta sa kanya, ay mapaparinig nila yung kanilang pagsuporta. Hindi sila mahihiya na kahit na ba sila ay judges, senator judges, ipapahiwatig pa rin nila yung kanilang suporta para kay Vice President Sara. Kasi nasa nature nila yon eh. Nakita naman natin na hindi sila mag-aatubili na sabihin sa mundo, sabihin sa madla na kaalyado sila at sinusuportahan nila sa Vice President Duterte. So yun ang siguro pwede natin maasahan na merong mga senador, siyam ang bilang ko sa kanila, na openly sasabihin nila na sinusuportahan nila si Vice President Sara Duterte. Yes po, Attorney. Attorney, yung mga ilan sa mga pinupukol pa rin no, dito kay Vice President Sara Duterte, nakikita ba natin na marami ng hawak na ebidensya itong ating Senado para talagang itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte ay talagang maisakatuparan na no, sa mamagitan din ng ilang mga senator judges natin? Mahirap sagutin, Wambo Oliver, no? Kasi wala naman tayong first-hand connection or exposure doon sa kung ano man yung ebidensya na ilalatag ng prosecution. No? Siguro ang pwede lang natin sabihin na yung mga nadagdag na prosecutors, no? Sila at Congressman Jokno at si Congressman De Lima, ay mga batikang abogado yan, sanay na sanay yan sa paglilitis, no? So meron tayong kumpiyansa na
palagay ko naman, meron silang ebidensya na mailalatag, no, na mapapatunayan yung mga kanilang akusasyon. No? As to whether papanigan ito ng mga senator judges, ibang usapan yon, Oliver. No? Hindi yan automatic na just because sufficiente yung mga ebidensya na nalatag, agad automatic na yung mga senator judges ay boboto ng akma doon sa mga nalatag na ebidensya. Tandaan natin, itong mga senator judges na to, they are dynastic politicians, no? So, ang mananaig dyan, yung political interest nila, yung political agenda nila. So, yan yung binabantayan natin. Yan yung dapat nating bantayan. Yes po, attorney. So, yung mga senator judges, lahat ba sila attorney o may bilang din na pwedeng maging senator judges? O yung 24, lahat sila, attorney? Lahat yun. Uupo bilang senator judges, yung 24 na senador. Yes po. At dito po, attorney, sa mga, syempre, yung katatapos din na ating halalan, no? At nakikita ba natin patungkol din para dito sa naging hatol ng mga tinatawag na yung mga kababayan natin, lalo na sa Davao City, yung pagkapanalo pa rin, no, ni dating Pangulong Duterte, attorney, nakikita pa rin natin itong tinatawag na power ng Duterte clan. Makikita ba natin na itong kanilang pagiging supporter ay magpapanalo din kay Vice President Sara Duterte sa paglilitis na ito, attorney? Posible yan, Bombo Oliver. Dahil ng sinabi ko, yung mga senator judges natin are dynastic politicians. At syempre, nasa isip nila yung susunod na eleksyon. No? Paano sila mananalo sa susunod na eleksyon. So, yung magandang performance ni dating Pangulong Duterte sa Davao City, yung pamilyang Duterte, hindi lang siya, no? Yung buong pamilya niya na tumakbo, nilampaso nila yung kalaban nila. Ang ibig sabihin kasi niyan na makamandag pa rin yung Duterte brand, no? Makamandag pa rin specifically sa Mindanao, no? So that will play in the minds of the senator judges kasi isipin nila kailangan pa rin nila ng mga boto para manalo sa mga susunod na eleksyon, kung hindi man sila yung kapamilya nila, no? So certainly, tama ka, Bombo Oliver, that will play in the minds and that will factor in sa kanilang pagdidesisyon dito sa impeachment trial. Yes po, attorney. At dito, attorney, sa kon natin, no, dahil itong impeachment, sa tingin natin na attorney, ilang araw magtatagal yung impeachment or mahaba-habang proseso ba ito? Lalo na pag nagsimula na ito, kung hindi ako nagkakamali, July 30, attorney. Mahaba ito, no? Mahabang proseso to. Kung pagbabatayan natin yung nangyari doon sa impeachment ni Supreme Court Chief Justice Corona, umabot yun ng parang 5 buwan eh. So, pwede natin isipin na ganito rin ang mangyayari dito sa impeachment nito. More or less 5 months na tatagal to, itong impeachment trial. Yes po. Hindi po ba makakaapekto din ito sa paggawa ng batas ng ilang mga senador sa 5 buwan na kunwari ganito magtatagal ito, attorney? Definitely maapektuhan, ano? Yan ang trade-off eh. Dahil merong impeachment trial na tinututukan ang mga mambabatas natin sa upper chamber, matitenga yung trabaho nila bilang mga mambabatas. No? And that means nakatenga rin yung mga mambabatas natin sa House kasi hindi naman pwedeng sila lang ang magpasa ng batas, di ba? Kasi kailangan merong cooperation ito ng Senado rin. No? So, while the impeachment trial is undergoing, ang kapalit nun, titigil yung trabaho na paggawa ng batas sa ating Kongreso. Yes po, attorney. And attorney, at after this impeachment, kung ano man yung hatol, attorney,
ano yung maaaring kaharapin pa ng ating Vice Presidente after the hatol, attorney? Well, ang inaasahan natin kasi ang magkaroon pa rin ng criminal case, no? Kasi yung akusasyon laban sa kanya is plunder, no? Misappropriation of public funds, no? So kung kahit ano man ang mangyari sa impeachment, dapat yung ombudsman imbestigahan pa rin siya at kasuhan pa rin siya kasi plunder yung akusasyon eh. Ang impeachment is not a criminal trial, so kailangan pa rin magkaroon ng criminal accountability yung Vice President kasi ang inaakusa sa kanya ay plunder, no? So kahit ano man ang mangyari sa impeachment trial, dapat ang pananaw natin is yung ombudsman kumilos pa rin, no? Kahit imbestigahan man lang. Hindi naman natin sinasabing mag-file kagad ng case, pero imbestigahan lang kung meron talagang proof beyond reasonable doubt na talagang nagkasala si Vice President Sara ng krimen na plunder. Ayan. Ayan siguro, attorney, mga panawagan, paalala sa ating mga kababayan na syempre magkaroon din ng kaalaman patungkol sa issue at usapin na patungkol dito sa impeachment, attorney. Maraming salamat, Bombo Oliver. Ang panawagan ko lang sa mga kababayan natin ay tutukan natin yung isang aspeto ng trabaho ng ating mga mambabatas, and that is yung lawmaking, no? Right now kasi nakatutok tayo dito sa impeachment, which is unavoidable kasi mangyayari yan, but sana hindi rin natin kaligtaan, lalong-lalo na kayo sa media, na itong mga nanalo ay mga mambabatas, no? So meron silang responsibilidad, meron silang katungkulan na gumawa ng batas na tutugon doon sa mga problema natin. So yan sana hindi natin makalimutan. And po, attorney, maraming salamat po sa inyong oras at nakapanayam namin kayo dito, attorney. Mag-ingat po kayo dyan, attorney. God bless po. Maraming salamat din.